Mahal, maaari ba tayong mag-usap sandali? Mayroon kasi akong sasabihin sa iyo. Ayos lang ba kung dito muna tumuloy ang pinsan ko na si Isabel? Pinsan, wala namang problema dun. Pero bakit parang kinakabahan ka at nautal diyan? Inisip mo bang hindi ako papayag? Hindi naman sa ganun. Ang totoo ay medyo masama lang ang pakiramdam ko kaya siguro akala mo ay kinakabahan ako. Parang nahihirapan akong huminga at makati ang lalamunan ko. Baka makakasipon ka. Uminom ka na bang gamot? Teka, ikukuha kita. Sandali lang, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko? Papaya ka ba na patuloyin natin dito si Isabel? Isabel, kailan ka pa nakaroon ng pinsan na Isabel? Para ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. Samantalang sa 10 taon nating pagsasama, kilala ko na yata ang buong angkan mo. Hindi mo ba siya natatandaan na ipakilala na kita sa kanya noon? Baka nakalimutan mo lang? Pumaya ka na, mahal, nakakahiya naman sa kanya. Ilang buwan lang naman siyang titira dito habang naghahanap ng trabaho. Ayos lang sa akin. Wala namang kaso iyon dahil kamag-anak mo naman siya. Siguraduhin mo lang na wala tayong magiging problema sa kanya. Naku, wala mahal. Mabait iyon at masipak pa. Siguradong magugustuhan mo siya. Kapag nakita niyang maraming gawain dito sa bahay, kusa iyon natutulong. Ikaw pa ang mahihiya sa sobrang kasipagan niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Wala akong balak na gawing katulong ang pinsan mo. Sinabi ko lang naman. Mabuti pa ay tawagan ko na siya para masabi kong mag-impake na siya at makabiyahe na rito. Bakit parang bigla kang sumaya? Nagiba bigla ang timpla mo pati na ang boses mo. Siyempre naman, masaya lang ako dahil magkakatulong tayo sa pinsan ko. Saka, malapit talaga kami sa isa-isa. Matagal na kaming hindi nakikita kaya sabik na ako sa kanya. Teka lang ha, tatawagan ko lang siya. Walang nagawa si Luzia kundi ang tumango na lamang. Habang pinakmamasdan ang asawang papalabas ng bahay, abala sa paktipa sa kanyang telepono. Ilang araw na rin niyang hindi nakikitang ganun kasaya si Marco, kaya't lalo siyang nagtaka sa maikinikilos nito at ang tungkol sa pinsan nitong babae, si Isabel. 10 taon na silang kasal ngunit hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak at alam ni Luzia na hinding-hindi na iyon mangyayari kailanman. Dahil sa isang komplikasyon nun, natanggal ang kanyang matris. Isang desisyon na pinagsisihan niya habang buhay, isang desisyon na ginawa niya para sa lalaking minamahal, ang lalaking ngayon ay tila may itinatago sa kanya. Sa kabilang lahat, nanatili siyang tapat at mapagmahal na asawa. Si Luzia ay simple lang, mabait at maalaga. Ngunit may matalas siyang pakiramdam, lalo na pagdating sa makakaibang kilos ngang kanyang asawa. Nang bumalik si Marco, agad niyang napansin ang mabilis na pagtatago nitong cellphone sa bulsa na lalong nagpatibay sa kanyang mahinala. Hahayaan niya muna ito sa ngayon. Papayagan niya ang anumang laro na gusto nitong simulan. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagay ang malinaw. Malalaman at malalaman niya ang katotohanan. Kinabukasan, mas maaga pang gumising si Marco kaysa sa karaniwan. Halos hindi na ito nag-agahan sa sobrang pananabik na sunduin ang sinasabi niyang pinsan. Habang nag-ayos ito sa harap ng salamin, halos paliguan niya ng pabango ang kanyang sarili. Ang suot niyang polo ay tila bago pa at pinlansa ng maigi. Oh, ang aga mo namang gumayak. Mukhang sabit na sabit ka sa paksundo sa pinsan mo. Hindi ka ba nakatulog ng mayos kagabi? O baka naman hindi ka talaga natulog sa kaisip sa kanya? Ewan ko ba? Siguro sabik lang talaga akong makita ulit si Isabel. Ang tagal na rin kasi naming hindi nakikita. Pusturang-pustura ka pa, pati pabango mo ay sobra naman yata. Ayan ka na naman, mahal. Siyempre gusto kong magmukhang maayos. Nakakahiya naman sa bisita natin. Magalmusal ka muna. Nagluto akong sinangag at itlog. Mahaba-haba ang biyahe mo, baka magutom ka sa daan. Hindi na, doon na lang ako kakain sa labas. Kainin mo na lang iyang niluto mo. O sige na, alis na ako. Kita na lang tayo mamaya. Sige, ihatid na lang kita sa labas. Huwa na, diyan ka na lang. Alam ko naman ang daan palabas. Ingat ka, mahal kita. Una, sige na. Magligpit ka rito ha. At magluto ka ng masarap na ulam para mamaya. Tumalikod na si Marco at walang lingon-lingon na lumabas ng bahay. Naiwan si Luzia na tinatanaw na lamang ang papalayong sasakyan ng kanyang asawa. Unti-unti niyang naikuyom ang kanyang mapalat. Ang hinala sa kanyang dibdib ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ngunit pinili niyang kimkimin muna iyon. Kailangan niyang katibayan. Kailangan niyang makita mismo ang dalawang mata niya. Sige lang Marco, isipin mong nauto mo ako.
Tingnan natin kung sino ang huling hahalahak, bulong niya sa sarili. Magapon siyang naglinis ng bahay. Inayos ang kwartong tutuluyan ng bisita at nagluto ng ma-espesyal na pagkain. Sa bawat kilos niya, mayroong kakaibang bigat, isang paghahanda para sa isang giyera na hindi pa nagsisimula. Dapit hapon na nang marinig niya ang businangang sasakyan ni Marco. Mabilis siyang sumilip sa bintana at doon, napatunayan niyang tama nga ang lahat ng kanyang kutop. Bumaba mula sa passenger seat ang isang babae. Ngunit ang itsura nito ay malayong-malayo sa isang simpleng probinsyana na naghahanap ng trabaho. Nakasuot ito ng isang hapit na pulang bestida na halos hindi na matakpan ang kanyang ngahita. Ang kanyang dibdib ay tila sasabo na sa sikip ng tela. Pulang-pula ang kanyang malabi at makapal ang kolorete sa mukha. Bawat habang niya palapit sa pinto ay parang isang pusa na naglalakad sa entablado, umiindayo ang balakang na may kasamang pang-aakit. Pinilit ni Luzia na pakalmahin ang sarili. Inayos niya ang kanyang damit at lumabas ng bahay na may pilit na ngiti upang salubungin sila. Ah, mahal, si Isabel nga pala, ang pinsan ko. Kilala mo na naman siya, di ba? Kumusta ka na, Isabel? Pasensya ka na. Medyo mahina talaga ang memorya ko kaya hindi kita matandaan. Isang matamis ngunit puno ng pang-uyam na ngiti ang isinukli ni Isabel. Ay, ganun po ba, Ate Luzia? Baka matagal na po kasi nung huli tayong nakita kayo, niyo po ako nakalimutan. Ikinagagala ko po kayong makilala ulit. Ang salitang ate ay parang isang insulto mula sa kanyang malabi. Alam ni Luzia na ang ngiting iyon ay hindi toto, isa iyong hamon. Oo nga siguro. Hali kayo, pumasok na kayo sa loob. Malamig na dito sa labas. Ibinaba ni Marco ang mga bagay ni Isabel at lalong nalaki ang mga mata ni Luzia. Hindi isa, kundi tatlong malalaking maleta ang dala nito. Parang bala na niyang manirahan dito habang buhay. Habang tinutulungan niya itong magpasok ng gagamit. Bahagyang bumukas ang isang maleta at tumambat sa kanya ang laman. Mga swimsuit, maiksing shorts, at mga damit na halos kulang na sa tela. Ito ba ang mga damit na isusuot sa pag-apply ng trabaho? Nagsimula na ang hapunan sa isang napakatinding katahimikan. Si Luzia ay abala sa paghahain, habang si Isabel naman ay umupo sa tabi mismo ni Marco, halos makadikit na ang kanilang mga braso. Inunahan pa niya si Luzia sa pagsandok ng kanin para kay Marco. Kuya, tikman mo itong adobo ni Ate Luzia, mukhang masarap, sabi niya sabay damping kanyang kamay sa braso ni Marco. Napansin ni Luzia ang paiwas ng tingin ni Marco sa kanya. Pawis na pawis ito kahit hindi naman mainit. Ang sarap niyo po palang maluto, Ate Luzia, sabi ni Isabel habang ngumunguya. Swerte po talaga ni Kuya Marco sa inyo. Siguro po sa kusina na lang kayo palagi kaya hindi na kayo nakakalabas para maayos. Para iyong isang sampal na hindi niya nakikita. Ngumiti lamang si Luzia. Salamat, Isabel. Sanay na kasi akong pagsilbihan ang asawa ko. Iyon naman ang tungkulin ng isang mabuting may bahay. Hindi ba? Sa buong hapunan, panay ang kwento ni Isabel tungkol sa mga bagay na sila lang ni Marco ang nakakaalam. Malugar na pinuntahan nila, masikreto na sila lang ang nakakaunawa. Sinadya niyang iparamdam kay Luzia na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Si Marco naman ay tawa lang ng tawa, ngunit ang matawa niya ay pilit at alanganin. Sa bawat pagkakataon na magtatama ang kanilang mamata ni Luzia, mabilis niya itong iniwas. Nakikita ni Luzia ang lahat. Ang bawat pagdikit ni Isabel, ang bawat patluno ni Marco, ang bawat pilit na ngiti. Hindi siya kumikibo, ngunit sa loob niya, ang galit ay unti-unting nagiging isang matigas na bato. Pinapanot niya sila na parang isang dula-dulaan, isang trahedya na siya ang bida, ngunit hindi niya alam kung paano ito wawakasan. Tapos na ang hapunan. Ate Luzia, Kuya Marco, matutulog na po ako. Medyo napagod po ako sa biyahe. Salamat po sa masarap na hapunan. Ngumiti ulit si Isabel, isang ngiting tagumpay. Bago tumalikot at naglakad papasok sa kanyang silid, hindi nakalimutang bigyan ng isang makahulugang sulyap si Marco. Mabilis na tumayo si Marco at nakunwaring manunot ng telebisyon sa sala. Naiwan si Luzia mag-isa sa hapakainan, napapalibutan ng natirang pakain at ng nakakabinging katahimikan. Ang dating mainit at masayang tahanan nila ay biglang napuno ng lamig at pagtataksil. Alam na niya ngayon ang totoo. Hindi na niya kailangan ng iba pang ebidensya. Ang babaeng iyon ay hindi pinsan ng kanyang asawa. Siya ang ahas na ipinasok mismo ni Marco sa kanilang paraiso. At sa gabing iyon, habang pinakikinggan niya ang mahihinang tawanan mula sa sala at ang tunog ng telebisyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya iiyak, hindi siya magwawala. Hahayaan niya silang ituloy ang kanilang kasinungalingan.
Hahayaan niya silang magpakasaya sa kanilang munting tagumpay. Dahil habang sila ay abala sa kanilang kaligayahan, siya naman ay dahan-dahang ihahanda ang kanilang impyerno. Ang masumunod na araw ay naging isang palabas ng pakukunwari. Si Luzia ay gumanap bilang isang perpektong asawa at mapag-arugang ate. Pinagsisilbihan niya ang dalawa ng may ngiti sa kanyang ngalabi. Ngunit sa likod ng mangiting iyon ay isang matalas na pagmamasid. Bawat kilos, bawat salita, bawat sulyap ni na Marco at Isabel ay tinitimbang niya at itinatago sa kanyang isipan. Habang tumatagal, lalong nagiging kampante si Isabel. Ang kanyang makilos ay mas nagiging lantaran. Minsan, habang nag-usap sila sa sala, bigla na lang niyang pupunasan ang pawisan ni Marco o di kaya iayusin ang kwelyo ng damit nito. Si Marco naman ay parang isang mamong tupa, napapakalunot sa atensyon na ibinibigay sa kanya, habang pilit na iniwasan ang nanunuring mata ni Luzia. Alam ni Luzia na hinihintay lang ng dalawa na siya ay sumabo, na siya ay maiskandalo, ngunit hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na iyon sa kanila. Mayroon siyang ibang plano, isang mas malalim at mas masakit na parusa. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Ang tunog gapata sa kanilang bubong ay parang isang malungkot na musika. Nagising si Luzia sa gitnang hating gabi hindi dahil sa ingayng ulan kundi dahil sa kakaibang lamig sa kanyang tabi. Wala si Marco. Kinapa niya ang kama. Blanko at malamig ang espasyo kung saan dapat ito nakahiga. Hindi siya nagulat. Sa halip, isang pamilya na kirot ang gumuhi sa kanyang puso. Ito na iyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang bawat kilos niya ay maingat na parang ayaw niyang gisingin ang isang natutulog na halimaw. Kahit na ang halimaw na iyon ay nasa loop ng kanyang dibdib. Walang sapin sa paa, tinaha niya ang madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga kidlat na sumisilip sa bintana. Habang papalapit siya sa silid ni Isabel, isang tunog ang kanyang narinig. Hindi malakas, ngunit sapat na para wasakin ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Mahihinang hagihikan, magabulong na punong paknanasa. At ang ritmikong tunog ang kama na yumayanik. Bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Huminto siya sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakaawang. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niya itong itinulak ng kaunti pa. Hindi niya kailangan ng malaking siwang para makita ang katotohanan. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang dalawang anino sa kama, makayakap, gumagalaw na parang iisa. Nakita niya ang buhok ni Isabel na nakakalat sa unan at ang likod ng kanyang asawa. Ang likod na dati ay siya lamang ang may karapatang hagurin. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Parang isang estatwa na natili siyang nakatayo ron habang ang eksena sa loob ang kwarto ay paulit-ulit na tumatarak sa kanyang isipan. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi na niya ito maramdaman. Para siyang manhit, isang kaluluwang pinakmamasdan ang pagkawasak ng kanyang sariling mundo. Dahan-dahan, sa paraang hindi man lang lumihan ng anumang ingay, isinara niyang muli ang pinto. Bumalik siya sa kanilang silid na parang isang multo. Ang bawat hagbang ay mabigat, na parang pasan niya ang buong daigdig. Naupo siya sa gilid ng kama, sa malamig na parte kung saan dating nakahiga si Marco. Doon, sa dilim ng kanilang kwarto, bumuhos ang kanyang maluha. Ngunit ito ay ngaluhang tahimik. Walang hikbi, walang ingay. Magaluhang dumadaloy lamang sa kanyang pisngi, na parang lason na nililinis ang kanyang kaluluwa. Naalala niya ang lahat. Naalala niya noong estudyante pa lamang sila. Nang sabihin ni Marco na hindi pa siya handa maging ama kaya't kailangan niyang ipatanggal ang bata sa kanyang sinapupunan. Naalala niya ang sakit at ang dugo at ang hatol ng doktor na hinding-hindi na siya magkakaanak. Ginawa niya ang lahat ng iyon para kay Marco, para sa mapangarap nito. Sa loob ng 10 taon, tiniis niya ang pangungutya ng makamaana, ang matanong na kailan kayo makakaana, ang habak sa mga mata ng kanyang makaibigan. Tiniis niya ang lahat ng iyon dahil mahal niya si Marco. Ngunit ngayon, ang pagmamahal na iyon ay parang isang masamang biro. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang katapatan, ay tinumbasan lamang ng pagtataksil sa ilalim ng sarili niyang bubong. Dahan-dahan, ang kanyang naluha ay tumigil sa pag-agos. Ang matinding kalungkutan sa kanyang mamata ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas madilim. Ang sakit ay hindi nawala, sa halip ito ay nag-iba nga anyo. Naging isa itong matigas at matalim na piraso ng galit. Ang pag-ibig na minsang naalap sa kanyang puso para kay Marco ay namatay na. At sa buntot ng pag-ibig na iyon, isang binhingang paghihiganti ang nagsimulang tumubo. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang baul sa paanan ng kanilang kama. Isang baul na pamanapang kanyang ina, isang bagay na matagal na niyang hindi binubuksan. Nanginginig ang kanyang makamay habang inaalis niya ang kandado. Sa loob nito ay makakaibang gamit.
Matuyong dahon, mabotelya ng langis na may kakaibang amoy, mamanikang gawa sa tela, at isang lumang libro na nakasulat sa isang dialektong hindi niya maintindihan. Ito ang magamit ng kanyang ina sa pangungulam. Isang sining na itinakwil niya. Isang sumpa na ipinangako niyang hindi niya kailanman gagamitin. Ayaw niyang maging katulad ng kanyang ina, isang babaeng kinatatakutan sa kanilang baryo. Ngunit sa gabing iyon, naunawaan niya ang kanyang ina. Naunawaan niya ang galit na nagtutulak sa isang tao na gumawa nga bagay na hindi sukat akalain. Hinawakan niya ang isang manikang tela. Ang lambot nito ay parang kabaliktaran ng tigas ng kanyang puso. Isinara niya ang baul at bumalik sa pagkakahiga sa kama na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang nabubuo na. Hindi siya aalis, hindi niya sila palalayasin. Sa halip, mananatili siya at ipaparamdam sa kanila ang isang impyerno na mas masahol pa sa kamatayan. Hahayaan niya silang magpatuloy sa kanilang matamis na kasalanan, habang siya, sa lihim, ay dahan-dahang dudurugin ang kanilang makaluluwa. Ang palabas ng pagkukunwari ay magpapatuloy, ngunit ngayon, siya na ang direktor ng kanilang nakakakilabot na wakas. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagpapanggap. Sa umaga, si Luzia ang unang gigising para ipaganda sila ng almusal. Ngumingiti siya, kinakamusta ang kanilang tulog, at tinatanong ang kanilang maplano sa buong araw. Ang kanyang kabaitan ay perpekto, napakakumbinsi, kaya't sina Marco at Isabel ay lalong naging kampante. Akala nila, si Luzia ay isang bulak, isang martir na asawa na handang tanggapin ang lahat para lang mapanatili ang kanyang kasal. Ngunit sa likod ng maamo niyang mukha, isang plano ang dahan-dahang nahihinog, nahihintay ng tamang tiempo. Dumating ang pagkakataon isang Sabado ng umaga. Nakpaalam si Marco na alis sila ni Isabel. Mayroon daw job interview na pupuntahan ang kanyang pinsan at kailangan niya itong samahan. Sige, maingat kayo, sabi ni Luzia habang inaabutan pa si Marco ng panyo. Galingan mo Isabel, sana ay matanggap ka na para makapagsimula ka ng bagong buhay mo. Ang huling masalita ay binitawan niya ng may diin, ngunit hindi ito napansin ng dalawa na abala na sa paalis. Nang mawala na sa paningin niya, ang kanilang sasakyan, ang ngiti sa malabi ni Luzia ay biglang naglaho na parang bula. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kanilang kwarto. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang lumang baul na gawa sa Nara, ang nagisang alaala na naiwan sa kanyang ina. Dinala niya ito sa likod bahay, kung saan nagsisimula ang makapal na gubat na nakapalibot sa kanilang lupain. May isang landas doon na halos hindi na nakikita. Natatabunan ng maligaw na damo at begging. Walang takot na tinaha ni Luzia ang landas na iyon. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha at braso, ngunit hindi niya ito ininda. Ang hangin salop ng gubat ay malamig at mabigat. Ang karaniwang ingay ng makuliglig at ibon ay wala, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may mamatang nakamasit sa kanya mula sa kadiliman ng mapuno, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa lugar na yon. Ito ang kanyang teritoryo. Ito ang lugar na kinatatakutan ng mga ordinaryong tao, ngunit para sa kanya, ito ay isang kanlungan. Sa wakas, narating niya ang kanyang patutunguhan. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at kawayan, halos guguhon na sa katagalan. Pinapalibutan na ito nga baging at natatakpan ng lumot. Ito ang lihim na lugar ng kanyang ina. Ang lugar kung saan isinasagawa. Nito ang ritual na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang makapangyarihang mangkukulam. Marahang itinula ni Luzia ang pinto. Isang alon ng alikabok at amoy ng pinatuyong dahon at lupa ang sumalubong sa kanya. Sa loob ay madilim, tanging sinaklang ng araw ang nakakapasok mula sa mga butas ng dingding at bubong. May isang lumang mesa sa gitna, ilang magabanga sa gilid at mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga haligi. Ipinatong niya ang baul sa mesa at binuksan ito. Maingat niyang inilabas ang mga kagamitan. Isang itim na kandila na may kakaibang amoy, isang maliit na bote ng may itim na langis, isang dako ng makarayom na iba't iba ang haba, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang manikang yari sa puting tela na walang mukha. Ang kanyang makilos ay tiya walang paalinlangan, na parabang isang parte ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog ay biglang nagising. Inumpisahan niya ang paghahanda. Sinindihan niya ang itim na kandila. Ang apoy nito ay hindi kulay dilaw o kahel, kundi isang malamlam na kulay asul na nagbibigay liwanag sa buong silid ng isang makamultong sinag.
Ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw, nakakaroon ngang sariling buhay. Kinuha niya ang manika at isang maliit na pirasong papel. Isinulat niya rito ang buong pangalan ng kanyang asawa, Marco Sandoval Reyes. Tiniklop niya ang papel at maingat na isinilit sa loop ng manikang tela sa tapat ng dibdib nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang boteng maitim na langis. Ipinahit niya ito sa kanyang nga sentido at pulso at pagkatapos ay sa buong katawan ng manika. Ang amoy ng langis ay matapang, parang pinahalong bulaklak ng patay at nasusunog na kamangyan. Pumikit si Luzia at nagsimulang bumikas ng mga salitang hindi niya alam kung saan nanggagaling. Mga salitang sinauna at malalim, lumalabas sa kanyang bibig na parang isang dasal, isang orasyon, isang sumpa. Ang kanyang boses sa una ay mahina, isang bulong lamang, ngunit habang tumatagal ay lumalakas ito, nakakaroon ng kapangyarihan at autoridad. Ang masalitang iyon ay tungkol sa sakit ng pagtataksil, sa pait ng manasirang pangako, at sa karampatang parusa para sa manakasala. Dumilat siya. Ang kanyang mamata ay naknininga sa galit. Kinuha niya ang unang karayom, isang mahaba at makalawang na karayom. Itinutok niya ito sa bandang tuhod ng manika. Para sa bawat hakbang mo palayo sa akin, para sa bawat paglakat mo patungo sa kanya, bulong niya ng may panggigigil, luluhod ka sa sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong doktor. At dahan-dahan, ngunit may buong puwersa, itinusok niya ang karayom sa tela, tumatago sa kabilang bahagi. Kumuha siya ang isa pang karayom, mas maliit ngunit mas matulis. Itinutok niya ito sa tiyan ng manika. Para sa lahat ng kasinungalingan na ipinakain mo sa akin, para sa lahat ng panloloko na ipinalunok mo sa akin, ang kanyang boses ay malamig na parang gelo. Isusuka mo ang lahat ng itim at kabulukan na nasa loob ng iyong kaluluwa. Muli, ibinaon niya ang karayom ng buong buo. Isa-isa niyang dinampot ang mga karayom at itinusok sa iba't ibang parte ng manika. Sa ulo, para sa mga pag-iisip niyang hindi para sa kanya, sa mga kamay para sa mahaplos na ipinakait niya. At ang huli, ang pinakamali na karayom ay itinutok niya sa tapat ng dibdib kung saan nakatago ang papel na may pangalan ni Marco. At para sa puso mong minsan ay naging akin, ngunit pinili mong ibigay sa iba. Isang patanuha ang pumata mula sa kanyang mata at tumamas sa manika. Mararamdaman mo ang unti-anting pagkawasak, ang dahan-dahang pagkadurog. Hanggang sa wala nang matira kundi purong paghihirap. Itinusok niya ang huling karayom. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ngang hangin ang pumasok sa kubo, kahit nasarado ang lahat ng siwang. Ang apoy ngang kandila ay biglang lumaki at naging marahas, bago ito tuluyang namatay at nilamon ng kadiliman ang buong silid. Napahiga sa sahig si Luzia, hingal na parabang galing siya sa isang matinding pagod. Ngunit sa gitnang kadiliman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Isang ngiting malamig, kontento at nakakakilabot. Alam niya, naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang sumpa ay naipadala na, ang laro ay nagsimula na, at si Marco ang unang taya. Gabi na nang makauwi sina Marco at Isabel. Masaya sila at nagtatawanan. Tila naging maganda ang araw nila. Ibinalita ni Isabel na maganda ang naging resulta ng kanyang interview at malaki ang paasa niyang matanggap. Sinalubong sila ni Luzia na isang masarap na hapunan. Tamang-tama ang dating ninyo. Kakatapos ko lang magluto ng sinigang. Sabi niya na may ngiti. Halik kayo at kumain na tayo para makapagpahinga na kayo. Habang kumakain, walang tigil sa pakwento si Isabel, habang si Marco naman ay panay ang segunda. Si Luzia ay tahimik lang na nakikinig, nakmamasid. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, biglang napangiwi si Marco at hinawakan ang kanyang tuhod. Aray, daing niya. Bakit? Anong nangyari sa iyo? Tanong agad ni Isabel, na may halatang paalala sa boses. Wala, kumiro lang bigla ang tuhod ko. Baka salami lang ito. O sagot ni Marco, pilit na ipinagwawalang bahala ang sakit. Gusto mo bang kumuha ako ng compress? Alo ni Luzia. Huwa na, ayos lang ako. Mawawala rin ito mamaya. Pinapatuloy nila ang pagkain. Ngunit napansin ni Luzia na hindi na maalis ang bahagyang pakuno ng nu ni Marco. Matapos ang hapunan, nagpalam na ang dalawa na magpapahinga na. Si Luzia ang naiwan upang maglipit ng kanilang pinakainan. Habang nahuhugas ng mga plato, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Ito na ang simula. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Hating gabi, nagising ang diwa ni Luzia sa isang malakas na sigaw na namumula sa kabilang silid. Sigaw ni Marco. Hindi siya agad bumangon.
Sa halip, nanatili siyang nakahiga, pinakikinggan ang maasunot na nangyari. Narinig niya ang pagmamadaling pakbukas ng pinto ng silid ni Isabel, ang ngayabak nito papunta sa sala at ang boses nitong puno ng pag-alala. Marco, anong nangyayari sa iyo? Marco, ilang sandali pa, isang mas malakas na sigaw ng pagdaing ang kanyang narinig at kasunod nun ay ang malakas na pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Ate Luzia, ate, tulong, si Kuya Marco. Dahan-dahan siyang bumangon, naksuot ng roba at binuksan ang pinto. Tumambat sa kanya si Isabel na namumutla at nanginginig. Sa sahig ng sala, nakita niya si Marco na mimilipit sa sakit habang mahigpit na hawak-hawak ang kanyang dalawang tuhod. Anong nangyari? Tanong ni Luzia. Sa boses na pilit niyang ginawang kalmado ngunit may bahid ng pagkagulat. Hindi ko alam, ate. Bigla na lang siyang sumiga. Ang sakit-sakit daw ng matuhod niya. Hindi niya may galaw. Aray, ang sakit. Tulong, pakmamakaawa ni Marco habang ang pawis ay buti-buti na tumutulo mula sa kanyang Lumapit si Lucia sa asawa. Marco, anong nararamdaman mo? Ang ngatuhot ko, parang dinudurok ang ngabuto ko sa loop. Ang sakit, mahal. Hindi ko na kaya. Dalhin na natin siya sa ospital, ate, sabi ni Isabel, halos magisterya na. Tingnan mo ang isura niya. Tiningnan ni Luzia si Isabel at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marco. Hating gabi na, Isabel. Mahihirapan tayong makakuha ng sasayan. Baka naman rayuma lang iyan na inatake ng maluba. Bigyan muna natin siya ng pain reliever at masahin natin ng langis. Kung masakit pa rin bukas na umaga, saka natin siya dadalhin sa doktor. Pero ate, hindi ito mukhang ordinaryong rayuma lang. Tingnan mo siya. Sobra siyang naghihirap. At ano ang gusto mong gawin ko, Isabel? Magtatakbo ako sa labas sa gitna ng gabi para maganap ng tulong. Kumalma ka. Mas makakatulong tayo sa kanya kung hindi tayo magpapanik. Ang lamig at autoridad sa boses ni Luzia ay sapat na para patahimikin si Isabel. Habang nagtatalo sila, biglang napatigil si Marco sa pakdaing. Namutla siya lalo at tinakpan ang kanyang bibig. Masusuka ako, sabi niya bago nakmamadaling tumakbo papuntang banyo. Sumunod ang dalawang babae. Ang tunongang marahas na pasusuka ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nang sa wakas ay tumigil ito, nakita nilang nakaluhot siya sa harap ng inidoro, nanginginig at hirap na hirap sa paghinga. Sumilip si Isabel sa loop ng inidoro at isang sigaw ng pandidiri at takot ang kumawala sa kanyang bibig. Naporong siya, napatakip sa kanyang bibig at ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa sobrang gulat. Lumapit si Luzia para tingnan kung ano ang dahilan. Sa loob ng inidoro ay hindi ordinaryong suka. Ito ay isang likidong kulay itim, malapot na parang alkitran, at may kasamang maliliit na namumuong bagay na parang dugo. Ang amoy nito ay masangsang, isang halo ng nabubulok na laman at kemikal. Ano? Ano yan? Nangingini na tanong ni Isabel. Si Marco ay napatingin din, at ang takot sa kanyang mukha ay hindi may pinta. Hindi ko alam, sagot niya sa isang mahinang boses. Dito na pumasok si Luzia sa kanyang karakter. Lumapit siya kay Marco, hinagot ang likod nito at kumuha ng basahan para punasan ang pawisano at labi nito. Ang kanyang nga kilos ay puno ng pak-alala at pakmamahal. Huwag kang makalala, mahal. Baka may nakain ka lang na masama. Halika, tutulungan kitang bumalik sa higaan. Ngunit sa luplop niya, isang demonyo ang humahalakak. Ang itim na likidong iyon ay ang katas ng kanyang makasinungalingan. Ang mabahong amoy ay ang singaw ng kanyang pagtataksil. Ang sumpa ay gumagana ng mas epektibo pa kaysa sa inaasahan niya. Ang kasiyahan na kanyang naramdaman ay higit pa sa anumang pisikal na kaligayahan. Ito ay isang banal na paghihiganti. Inalalayan niya si Marco pabalik sa sofa. Si Isabel ay nakatayo pa rin sa gilid, tulal at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Kumuha kang isang basong tubig, Isabel, utos ni Luzia. Agad namang sumunod ang dalaga. Pinainom niya si Marco at pagkatapos ay maingat na inihiga. Kinumutan niya ito at umupo sa kanyang tabi. Hinahaplos ang kanyang buhok. Matulog ka na, Marco. Magpahinga ka. Bukas, gigising kang maayos na ang lahat. Ang kanyang boses ay malambing at punong pangako. Ngunit ang pangako ay hindi para sa kagalingan. Ito ay isang pangako nga mas marami pang paghihirap. Isang pangako na ito ay simula pa lamang ngang isang mahabang gabi na hindi na magtatapos para sa kanilang dalawa. Nilingon niya si Isabel na nakatayo sa di kalayuan, bakas pa rin ang takot sa mukha. Nginisiyan niya ito.
Isang ngiting sinsero sa paningin, ngunit kung titingnan mo ng maigi ang kanyang nga mata, makikita mo ang naapoy na tagumpay ngang isang mangkukulam na nasusunod ang lahat ng kanyang kagustuhan. Kinabukasan, tila may milagrong nangyari. Ang matinding sakit sa mga tuhod ni Marco ay humupa at naging isang mapuraw na kirot na lamang. Nakakabangon na siya at nakakalakad, bagamat medyo ikay ka pa rin. Si Luzia ay nagluto ng isang espesyal na lugaw na may halong nga halamang gamot. Ito, mahal. Kainin mo ito. Ito ang laging pinapainom sa akin ni inay nung bata pa ako kapag may sakit ako. Makakatulong ito na palakasin ang katawan mo, sabi niya sa malambing na boses. Si Isabel, na nakaupo sa kabilang dulong ang mesa, ay walang imik na nagmamasid. Ang imahengang itim na suka kagabi ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala na simpleng sakit lang ang dumapo kay Marco. Kailangan pa rin nating pumunta sa ospital. Marco, sabi niya sa mahinang boses, para lang makasiguro tayo. Tiningnan ni Luzia si Isabel, hindi na bago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi na kailangan. Tingnan mo, di ba't mas mayos na ang pakiramdam niya ngayon? Pahinga lang talaga ang kailangan niya. Mas makakasama pa sa kanya kung ibibiyahe natin siya. Pero paano kung bumalik ang sakit niya kagabi? Paano kung mas lumala? Giit ni Isabel. Huwa kang maalala, Isabel. Hindi na iyon babalik, sagot ni Luzia. At sa paraan ng kanyang pasabi, parang hindi ito isang opinyon kundi isang katiyakan, isang utos. Sige na, mauna na muna ako sa palengke. Kailangan kong bumili ng masangka para sa sabaw na lulutuin ko para kay Marco mamaya. Isabel, ikaw na muna ang bahala sa pinsan mo ha. Marco, huwag kang masyadong gagalaw. Pakaalis na pakaalis ni Luzia. Agad na nilapitan ni Isabel si Marco. Marco, ngayon na ang pagkakataon natin. Halika na. Pumunta na tayo sa ospital habang wala siya. Pero sabi ni Luzia, mapahinga lang ako, nangang atwiranan si Marco, baka sa kanyang boses ang paalinlangan at takot. Marco, naman, hindi ka ba natatakot sa nangyari kagabi? Iyong sakit mo, iyong isinuka mo, hindi yon normal. Paano kung lason iyon? Paano kung may mas malubang sakit ka? Kailangan nating malaman ang toto. Ang takot sa sinabi ni Isabel ay mas nanay kaysa sa takot niya kay Luzia. Sa huli, pumaya din si Marco. Nagmamadali silang naayos at tahimik na umalis ngang bahay na parang mga magnanakaw na tumatakas. Sa ospital, agad na inasikaso si Marco. Kinuhaan siya ang dugo, ihi, at isinailalim sa x-ray ang kanyang matuhot. Habang hinihintay nila ang resulta, hindi mapakali si Isabel. Si Marco naman ay tahimik lang, nakatingin sa kawalan. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras sa haba. Makalipas ang halos 2 oras, lumabas ang doktor na may hawak na folder. Mr. Reyes, bati nito, magandang balita, wala kaming nakitang anumang seryosong problema sa inyo. Ano po ang ibig niyong sabihin, Dok? Naguguluhang tanong ni Isabel. Paano po iyong pagsusukan niya ngang itim kagabi at ang sobrang pananakit ng tuhod niya? Basta sa resultang kanyang blood tests, lahat ay normal. Walang senyales ang lason o anumang impeksyon. Ang x-ray naman sa kanyang matuhod ay nagpapakita lamang ng bahagyang pamamaga na karaniwan sa mamay mild arthritis. Hindi nito may papaliwanag ang sinasabi ninyong matinding pananakit. Pero Dok, kitang-kita po ng 2 mata ko, giit ni Isabel. Imposibleng wala siyang sakit. Ngumiti ang doktor. Minsan, ang ating katawan ay nakakaroon ng magkakakaibang reaksyon. Tungkol naman sa maitim na suka, marahil ay may nakain lamang si Mr. Reyes na hindi natunawan ng kanyang tiyan. O baka dahil sa isang uri ng gamot na nainom niya, magre-reseta na lang akong pain reliever para sa kanyang rayuma at gamot para sa tiyan. Ang pinakamahalaga ay magpahinga siya at iwasan ang stress. Lumabas sila ng ospital na may daladalang reseta at isang mas malaking palaisipan. Ang paasa ni Isabel na makahanap ng sagot ay nawisawala. Ang takot naman ni Marco ay mas lalo pang lumalim. Kung ang siyensya ay walang may bigay na paliwanag, kung gayon, isa na lang ang posibleng dahilan. Isang bagay na hindi sakop ng medisina. Isang bagay na hindi natural. Ang biyahe nila pabalik ay binalot ng katahimikan. Si Marco ay nakasandal sa bintana, namumutla. Si Isabel naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang isip ay lumilipat. Paano ito nangyari? Bulong ni Marco. Walang sakit. Pero bakit ako nakaganito? Tiningnan siya ni Isabel. Marco, sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba si Ate Luzia? May kinalaman dito. Hindi agad sumagot si Marco. Ngunit ang pangingining ng kanyang makamay ay sapat ng sagot. Ang alalang kamadong mukha ni Luzia habang siya ay naghihirap.
Ang kakaibang katiyakan sa boses nito kaninang umaga, lahat ay biglang nakaroon ng isang nakakilabot na kahulugan. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Luzia na kalmadong nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang libro. Tila hindi man lang ito nag-alala o nagtaka kung saan sila nanggaling. Itinaas nito ang kanyang tingin mula sa libro at ang nga mata nito ay dumapo sa hospital wristband na nasa braso ni Marco. Isinara nito ang libro ng dahan-dahan. Ang tunog niyon sa katahimikan ay parang isang putok ng baril. Saan kayo galing? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang bahit ng galit, ngunit may lamig na tumagos hanggang sa buto. Dinala ko siya sa ospital. Ate, matapang na sagot ni Isabel. Kahit na ang puso niya ay kumakabo ng malakas. Dahil nakaalala ako sa kanya, hindi katulad mo na parang balewala lang ang lahat. Hindi pinansin ni Lucia si Isabel. Ang kanyang mamata ay nakatuon lamang kay Marco na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Ano ang sabi ng doktor? Mahal? Tanong niya ulit sa parehong mahinahong tono. Nangingini ang boses ni Marco nang siya ay sumagot. Wala raw. Wala raw akong sakit. Rayuma lang daw. Tumayo si Luzia at dahan-dahang lumapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay mabigat at may autoridad. Huminto siya sa harap ni Marco. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Ang kailangan mo lang ay pahinga at ang mainihahanda kong gamot, pero hindi kayo nakinig. Pinagot ninyo lang ang inyong masarili. Ginawa ko lang kung ano ang tama, sabat ulit ni Isabel. Ginawa mo lang kung ano ang sa tingin mo ay tama. Pagtatama ni Luzia, sa pagkakataong ito ay nilingonan niya si Isabel. Ang kanyang mamata ay madilim at walang emosyon. Ako ang asawa niya, Isabel. Sa 10 taon naming pagsasama, alam ko na ang bawat galaw at bawat kirot ng kanyang katawan. Hindi ko kailangan ng doktor para malaman kung ano ang kailangan niya. Muli siyang humarap kay Marco. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Sa ginawa niyang iyon, napapikit si Marco at ang buong katawan niya ay napaurong na parang isang hayop na hinahaplos ng kanyang amo na alam niyang may kakayahang saktan siya anumang oras. Nagalala ko sa'yo, mahal. Ayoko lang na mapagot ka, pero sinuway mo ako. Ang kanyang nga salita ay malambing, ngunit para kay Marco, ito ay isang banta, isang paalala kung sino ang may kontrol sa sitwasyon. Isang paalala na ang sakit na kanyang naramdaman ay maaring bumalik anumang oras na nanaisin ng babaeng nasa harap niya. Si Isabel ay nanunot lamang at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalagayan ni Marco. Ang lalaking akala niya ay malakas at kaya siyang protektahan ay ngayon, isang basahan na nanginginis sa takot sa sarili nitong asawa. Sa araw na iyon, naunawaan ni Isabel na ang kalaban nila ay hindi lang isang nasaselos na asawa. Ang kalaban nila ay isang bagay na mas malalim, mas madilim at hindi nila kayang unawain. At sa laban na ito, sila ang malinaw na dehado. Ang masumunod na linggo ay nagdaan sa ilalim ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Si Marco ay naging anino na lamang ng dati niyang sarili. Takot at pag-iwas ang laging mababasa sa kanyang mamata sa tuwing mapapatingin siya kay Luzia. Sinusunod niya ang lahat ng utos nito. Iniinom ang lahat ng mapapait na sabaw na inihahanda nito. At hindi na muling nagreklamo pa nga anumang sakit. Ang sumpa sa kanyang matuhot ay tila natutulog, ngunit ang takot ay nananatiling gising sa kanyang kaluluwa. Si Isabel naman ay naging mas maingat at tahimik. Iniwasan niyang makabanggaan si Luzia at halos hindi na lumalabas ng kanyang silid. Ang dating nag-apoy na tapang at pang-akit sa kanyang mamata ay napalitan ng pag-agam-agam. Ang bahay ay naging isang malamig na lugar, kung saan ang bawat isa ay naglalakat na parang may tinatapakan ng gabasak na salamin. Si Luzia, sa kabilang banda, ay gumana bilang reyna ng kanilang munting kaharian ng takot. Ang kanyang kabaitan ay naging isang uri ng pagpapahirap. Ang kanyang pag-alaga ay naging isang tanikala. Isang umaga, habang wala ang dalawa sa bahay, nagpasya si Luzia na maglinis ng pangkalahatan. Nais niyang alisin ang lahat ng bakas ng tensyon at dumi na para bang ang paglilinis ng pisikal na kalat ay makakalinis din sa dumi ng kanilang kasalanan. Inuna niya ang sala, pagkatapos ay ang kusina. At nang sa wakas ay marating niya ang silid ni Isabel. Isang kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Ang silid ay malinis, ngunit ang hangin sa loop ay tila mabigat. Sinimulan niyang walisin ang sahig at punasan ang maalikabok. Nang oras na para kunin ang basura mula sa maliit na basurahan sa banyo, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang puting plastik na bagay ang nakasiksi sa ilalim ng tissue at balat ng kendi.
Kinuha niya ang basurahan at ibinuhos ang laman nito sa sahig para masuri itong mabuti. Dun, sa gitna ng mga kalat, nakita niya ito, isang pregnancy test kit. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng walis na kanyang nabitawan ay tila nanggaling sa napakalayo. Dahan-dahan, na parang isang bagay na makamandak. Pinulot niya ang maliit na gamit na iyon. Nanginginig ang kanyang makamay habang inilalapit niya ito sa kanyang mga mata. Sa maliit na bintana na aparato, nakita niya ang resulta. Hindi isa, kundi dalawang malinaw na linyang kulay rosas. Positibo, buntis si Isabel. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Luzia sa paligid ng kanyang puso. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang matinding kirot na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Napaluhot siya sa sahig. Mahigpit na hawa ang pregnancy test, na parang iyon ang patalim na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang dalawang linyang iyon na sa loob ng 10 taon ay paulit-ulit niyang ipinagdasal na makita. Ang dalawang linyang iyon na naging simbolo ng kanyang kabiguan bilang isang babae, bilang isang asawa. Ang pangarap na matagana niyang isinuko, ang pangarap na ipinakait sa kanya ang tadhana, ay ngayon nasa mga kamay niya bilang ebidensya ang pinakamatinding pagtataksil na maaari niyang maranasan. Bumalik sa kanyang alaala ang malamig na boses ng doktor. I'm sorry, Mrs. Reyes. Dahil sa komplikasyon, kinailangan naming tanggalin ang iyong matris, hindi ka na makakaanak. Naalala niya ang pagya niya sa mabisi ni Marco ng gabing iyon at ang pangako ni Marco na kahit anong mangyari tayong dalawa lang sapat na isang kasinungalingan. Isang napakatamis na kasinungalingan. Isang iyak na walang tunok ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay napakatindi, na parabang dinudurok ang kanyang kaluluwa. Kinuha nila ang lahat sa kanya. Kinuha ni Marco ang kanyang anak noon, ang kanyang kakayahang maging ina, at ngayon, ibinibigay nito ang pangarap na iyon sa ibang babae, sa ilalim pa ang kanilang pamamahay. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang maluha gamit ang likot ng kanyang palat. Ngunit ang maluhang iyon ay hindi nakdala ng ginhawa. Sa halip nang mawala ang maito, isang bagay na mas masahol ang naiwan. Isang malamig at matigas na batong galit. Itinapon niya ang pregnancy test pabalik sa basurahan. Ngunit ang imaheng dalawang linya ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi pa siya kumprontahin sa kanila. Kailangan niyang mas matibay na patunay. Isang bagay na makikita mismong kanyang mata. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapamasit si Luzia. Napansin niya ang madalas na pagkahilo ni Isabel sa umaga na lagi nitong idinadahilan na puyat lang. Napansin niya ang pag-iwas nito sa maprinitong pagkain na dati ay paborito nito. Isang hapon sinadya ni Luzia na bumili ng 1 kilong hilaw na mangga. Inilagay niya ito sa isang plato sa lamesa sa kusina kasama ng isang mangkok ng bagong. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang lugar kung saan hindi siya makikita. Hindi nagtagal pumasok si Isabel sa kusina. Nang makita nito ang mamangga, biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Walang pag-alinlangan, kumuha ito ang isang piraso, isinawsaw sa bagong at kinain ng may sobrang pananabik. Iyon na ang kumpirmasyon na kailangan niya. Ang tanawin na iyon, ang masayang mukha ni Isabel habang kinakain ang bungangang kanyang paalilihi ay ang huling pata na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang naglaho at ang napalit dito ay isang matinding put na hindi niya panaramdaman kailanman. Hindi na ito slos ngang isang asawa. Ito ay galit ng isang bawo na babae. Isang galit na mas malalim, mas primal, at walang kapatawaran. Gabi na iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, tumayo si Luzia sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang simpleng si Luzia na asawa ni Marco. Ang kanyang mata ay madilim at malalim, walang emosyon, ngunit sa likod nito ay isang nangangalit na apoy. Naunawaan niya ngayon na ang sumpa na ipinataw niya kay Marco ay isang laro lamang ng bata, isang babala. Ngunit ang pagbubuntis ni Isabel, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. At sa giyerang ito, hindi na sapat ang sakit lamang. Kailangan niyang kunin ang lahat mula sa kanila. Kung kinuha nila sa kanya ang karapatang maging isang ina, kukunin niya sa kanila ang kanilang mga buhay. Kinuha ninyo sa akin ang aking pangarap. Bulong niya sa kanyang refleksyon, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Sisiguraduhin kong hindi ninyo matutupad ang sa inyo. Mula sa ilalim ng kama, muli niyang kinuha ang baul ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang makamay. Ang kanyang makilos ay tiyak at may isang nakakakilabot na layunin.
Ang susunod na ritual ay hindi na para sa pananakit. Ito ay para sa kamatayan. Hinintay ni Luzia ang tamang pagkakataon. Ayon sa lumang libro ng niyang ina, ang mga sumpang may kinalaman sa buhay at kamatayan ay pinakamabisa kapag ang buwan ay nasa kanyang pinakamadilim na yugto. Isang gabi na kung tawagin ay patay na buwan. Habang naghihintay, ipinagpatuloy niya ang kanyang perpektong pagganap. Ngayon na alam na niyang buntis si Isabel, ang kanyang pakukunwari ay umabot sa isang bagong antas ng kalupitan. Ipinagluluto niya ito ng mamasusustansyang pagkain. Kailangan mong magpalakas, Isabel, para sa sanggol sa sinapupunan mo. Sasabihin niya na may matamis na ngiti. Pinapayuhan niya ito tungkol sa mga bawal kainin at kung paano alagaan ang sarili. Bawat salita ng paalala ay parang isang patalim na dahan-dahan niyang ibinabaon sa likod ni Isabel. Tinatanggap naman lahat ni Isabel ang maito. Ang takot niya kay Luzia ay napalitan ng pakalito. Marahil, naisip niya, mali lang siyang inala. Marahil ay tanggap na ni Luzia ang sitwasyon. Ang hindi niya alam, ang bawat mabuting gawa ni Luzia ay isang paghahanda para sa isang mas malagim na ritual. Sa wakas, dumating ang gabi na hinihintay ni Luzia. Ang kalangitan ay nababalot ng makakapal at maitim na ulap. Walang buwan, walang bituin. Ang dilim ay halos nasasalat. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulok ni Marco at Isabel, tahimik siyang bumangon. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang baul ang kanyang dinala. Mayroon din siyang bitbit na isang maliit na pala. Muli niyang tinahak ang madilim na landas patungo sa gubat. Ngunit sa gabing iyon, ang gubat ay tila nakiba. Ang karaniwang katahimikan ay napalitan ng makakaibang tunok. Mga kaluskos sa mga halaman, mga bulong na dalang ang hangin. Pakiramdam ni Luzia, ang espiritu ng gubat, ang dating alagad ng kanyang ina, ay nagising upang saksihan ang kanyang gagawin. Hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang kanilang presensya bilang isang pagtanggap. Isa siyang tunay na anak ng gubat, isang tunay na mangkukulam. Pagdating sa kubo, mas naging madilim at mabigat ang hangin salop. Inilatak niya ang kanyang magamit sa lumang mesa. Mas marami ito kaysa sa dati. Mayroon siyang 2 manika, isang mas malaki na korteng babae, at isang napakalit na manika na gawa sa pulang tela, halos wala pang forma na sumisimbolo sa isang sanggol. Mayroon din siyang isang banga na naglalaman ng lupa na kinuha niya mula sa isang puntot sa sementeryo, isang bungkos ng matini mula sa isang makamanda na halaman, at isang botelya ng likido na mas maitim at mas malapot kaysa sa dati. Sinindihan niya ang itim na kandila. Ang asul na apoy nito ay tila mas madilim sa gabing iyon. Inumpisahan niya ang ritual sa mas malaking manika, ang manikang kumakatawan kay Isabel. Ipinahid niya rito ang lupa mula sa sementeryo. Sa lupang ito, na sumisimbolo sa pagkabulok at katapusan, bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig at mababa. Ang iyong kagandahan ay maglalaho. Ang iyong kinis ay magiging gaspang. Ang iyong balat ay kakainin ng isang pangangating hindi kayang pagalingin ng anumang gamot. Pagkatapos, kinuha niya ang bungkos ng ngatinik. Hindi niya ito itinusok sa manika. Sa halip, paulit-ulit niya itong ikiniskis sa buong katawan ng manika na para bang sinusugatan ito. Ginagasgas ang tela hanggang sa halos mapunit. Bawat kiskis na ito ay 1,000 kati. Bawat gasgas ay 1,000,000 paghihirap. Hahanapin mo ang ginhawa sa pagkamot, ngunit ang dugo lang ang iyong makikita. At habang dumudugo ka, mas lalo kang mangangati hanggang sa mabalik ka sa paghahanap ng lunas na hindi mo kailanman matatakpuan. Pagkatapos ay kinuha niya ang pulang manika, ang manikang kumakatawan sa buhay na nasa sinapupunan ni Isabel. Tinitigan niya ito ng walang anumang emosyon. Ito ang sentro ng kanyang galit. Ito ang simbolo ng lahat ng ipinakait sa kanya. At ikaw, sabi niya sa maliit na manika, ikaw na bungang kasalanan, ikaw na pangarap na ninakaw sa akin, hindi ka isinilang para sa ligaya, isinilang ka para sa dusa. Kinuha niya ang isang mahabang baging na may mga tinik at maingat na ipinulupot sa paligid ng pulang manika. Hindi ka magiging tulay ng kanilang pagmamahalan. Ikaw ang magiging pader sa kanilang pagitan. Ang bawat pintig ng iyong puso salop ng kanyang sinapupunan ay magiging isang patalim na sasaksak sa kanya. Ang bawat paglaki mo ay magiging isang pasakit. Hindi ka magiging biyaya. Ikaw ay magiging isang sumpa. Dahan-dahan, hinipitan niya ang pakakapulupot ngayong baging na parang sinasakal ang maliit na manika, pinipiga ang buhay na wala paman. Habang ginagawa niya ito sa loob ng kubo, sa kanyang silid, si Isabel ay nagsimulang managinip. Sa kanyang panaginip, siya ay nasa isang madilim na lugar. Walang pader, walang sahig, walang langit.
Isang kadilimang walang katapusan. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang bagay na pumupulupot sa kanyang tiyan, menggabaging na may matatalim na tinik. Dahan-dahan itong humihigpit, tumutusok sa kanyang balat, pumipiga sa kanyang sinapupunan. Sinubukan niyang sumiga, ngunit walang boses na lumalabas. Naramdaman niya ang sakit, isang sakit na hindi pisikal, kundi isang sakit na dumudurok sa kanyang kaluluwa. Nagising siyang humihiyaw, basa ang pawis at hingal na hingal. Napahawak siya sa kanyang tiyan, kinakapak kung ligtas ang kanyang dinadala. Nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa loop, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Isang masamang panaginip lamang. Ngunit nang akala niya ay tapos na ang lahat, doon nagsimula ang tunay na bangungot. Naramdaman niya ang isang bahagyang katis sa kanyang braso. Kinamot niya ito. Ngunit imbis na mawala, tila lalo itong kumalat. Nagsimulang mangati, ang kanyang ngabinti, ang kanyang likot, ang kanyang tiyan. Ang kati ay hindi ordinaryo. Ito ay parang may libo-libong langgam na gumagapang sa ilalim ng yang balat, nangangagat, nanunuklaw. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kinamot niya ng kinamot ang kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang mga kuko. Kinaskas ang kanyang balat hanggang sa ito ay mamula, hanggang sa magasgas, hanggang sa dumugo. Ngunit ang kati ay hindi nawawala. Ito ay isang apoy na hindi kayang patayin ng tubig, isang impyerno na walang katapusan. Sa loob ng kubo, naramdaman ni Luzia ang tagumpay. Isang malamig na hangin ang muling umihip sa loop, ngunit sa pagkakaong ito, may kasama ito ang isang mahinang iyak ngang isang sanggol na tila namumula sa kawalan. Ngumiti si Luzia. Nagsimula na ang kanyang obra maestra. Itinago niyang muli ang kanyang gamit sa baul. Habang naglalakad pabalik sa bahay, ang pakiramdam niya ay magaan. Ang bigat ng galit at sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol. Pagpasok niya sa bahay, narinig niya ang mahihinang hikbi mula sa silid ni Isabel. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Isabel na nakaupo sa sahig, umiyak habang walang tigil sa pagkamot ng kanyang buong katawan. Ang kanyang balat ay puno ng pulang galos at dugo. Sa kabilang ng paghihirap ni Isabel, walang awa na naramdaman si Luzia. Sa halip, isang malamig na kasiyahan ang gumapang sa kanyang puso. Ito ang nararapa sa kanya. Ito ang kabayaran sa pagnanakaong hindi kanya. Tahimik niyang isinara ang pinto at bumalik sa kanyang silid. Iniwan si Isabel sa kanyang pribadong impyerno. Ang bawat araw para kay Isabel ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Ang pangangating ng kanyang balat ay hindi na nawawala. Sa halip, tila lalo pa itong lumalala sa bawat paklipas ng oras. Ang kanyang makinis na balat nun ay puno na ngayon ng magagalos, sugat at namumula sa walang tigil na pagkamot. Bawat gabi ang kanyang pagtulog ay binabagabak ng mga masasamang panaginip. Mga panaginip kung saan siya ay tinatagbuhan ng mga ahas na may tinik o di kaya nalulunod sa isang dagat na may itim na putik. Dahil dito, halos hindi na siya makakain at makatulog ng maayos. Ang kanyang katawan ay nanghihina. At ang pag-alala para sa sanggol sa kanyang sinapupunan ay unti-unti siyang nilalamon. Pumunta siya sa isang doktor sa kabilang bayan. Ngunit tulad ng nangyari kay Marco, walang mahanap na mali sa kanya ang pagsusuri. Binigyan lamang siya nga cream at gamot para sa allergy, ngunit wala sama ito ang nakapagbigay nga hit kaunting ginhawa. Ang lahat ng ito ay nakpatibay sa isang nakakakilabot na katotohanan sa kanyang isipan. Ang pinakmumulan ng kanyang paghihirap ay hindi isang sakit, kundi isang tao. Si Luzia. Ang bawat pag-aalala na ipinapakita nito, ang bawat masustansyang pagkain na inihahanda nito, ay isa na ngayong lason sa kanyang paningin. Nagsimula siyang magmatiyak, nagpapanggap siyang tulog sa gabi. Ngunit ang kanyang matainga ay laging bukas. Nag-abang sa anumang kakaibang tunog, napansin niya ang isang pattern. Tuwing sasapit ang hating gabi sa magabing walang buwan, naririnig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa likod bahay. Noong una, inisip niyang baka imahinasyon niya lang ito. Ngunit nang maulit ito ng 3 beses, alam na niyang mayroon siyang dapat alamin. Isang gabi, muling narinig ni Isabel ang pagbukas ng pinto. Sa pagkakataong ito, handa na siya. Dahan-dahan siyang bumangon, isinuot ang kanyang sinalas at kumuha ng isang flashlight. Hinintay niyang lumipas ang ilang minuto bago siya tahimik na sumunod. Puno ng takot ang kanyang dibdib, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon na malaman ang katotohanan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Sinundan niya ang isang halos hindi na makitang landas papasok sa gubat. Ang dilim ay nakakabingi at tanging ang liwanag lang mula sa kanyang flashlight ang kanyang gabay. Bawat kaluskos ng gadahon, bawat huning ang kuwago ay nagpapatindig ng kanyang balahibo.
Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang malamlam na liwanag na kulay asul. Dahan-dahan siyang lumapit, pinapatay ang kanyang flashlight at ginagamit ang mapuno bilang panangga. Narating niya ang isang maliit na kubo na halos lamunin ng gubat. Ang asul na liwanag ay nanggagaling sa siwang ang dingding nito. Maingat siyang gumapang palapit at sumilip sa isang butas. Ang kanyang nakita salop ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Doon, sa gitnang kubo, nakaluhot si Luzia sa harap ng isang maliit na altar. Napapalibutan siya ng itim na kandila na naglabas ng asul na apoy. Sa kanyang harapan ay ang dalawang manika, ang manikang kumakatawan sa kanya at sa kanyang sanggol. Si Luzia ay bumubigkas ng magkakaibang salita sa isang lengguahang hindi niya maintindihan. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng babaeng kilala niya. Ito ay mas malalim, mas garalgal. At tila may kasamang ibang mga boses na nakikisabay sa kanya. Habang nagpapatuloy si Luzia sa kanyang orasyon, isang nakakakilabot na pagbabago ang nangyari sa kanyang anyo. Sa ilalim nga asul na liwanag, ang mga anino sa kanyang mukha ay tila gumagalo, nagpapabago sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyap, ang kanyang bibig ay tila humahaba sa isang malupit na ngisi na puno ng matatalim na ngipin. Sa isang sandali, nang lumingon si Luzia sa kanyang direksyon, hindi na ang mukang asawa ni Marco ang nakita ni Isabel, kundi ang mukang isang demonyo, isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang simpleng may bahay. Ang tanawing iyon ay sumira sa lahat ng natitirang tapang sa puso ni Isabel. Isang hindi mapigilang takot ang gumalot sa kanyang buong pagkatao. Naporong siya, at sa kanyang pag-atras, hindi niya sinasadyang mapatit ang isang tuyong sanga sa sahig. Ang tunog, kahit mahina, ay parang isang pagsabog sa katahimikan ng gubat. Biglang natigil si Luzia sa kanyang pag-awit. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng tunog. Sino yan? Tanong niya. At ang boses na lumabas ay ang pinahalong boses ni Luzia at Namga Demonyo. Hindi na nahintay pa si Isabel. Ang takot ay nagbigay sa kanyang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Tumalikod siya at tumakbo ng walang lingon-lingon. Wala na siyang pakialam sa ingay na kanyang nililiha. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa lugar na iyon. Makalayo sa halimaw na iyon. Kailangan niyang balaan si Marco. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang tumakas. Ang kanyang pagtakbo ay puno ng sindak. Ang nga ay sumusugat sa kanyang nga braso at mukha. Nadadapa siya, ngunit mabilis na bumabangon. Ang pangangating kanyang balat, ang sakit, ang pagod, lahat ay nawala, napalitan ng purong adrenalin. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan ni Marco sa kanyang isipan. Marco, Marco, kailangan nating umalis. Sa wakas, natanaw na niya ang liwanag mula sa kanilang bahay. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong ginhawa sa buong buhay niya. Ngunit ang ginhawa ay agad na nawala nang maalala niya ang anyo ni Luzia. Ang demonyo ay nasa likod niya. Paparating na ito. Malakas niyang itinulak ang pinto ng likod bahay at pumasok na humihiyaw. Marco, Marco gising. Dumiretso siya sa silid tulugan nila. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Itinulak niya ito ng malakas. Marco, kailangan nating tumak. Natigil siya sa gitna ng kanyang salita. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa pasilyo ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Ngunit sapat na iyon para makita niya ang tanawin sa ibabaw ng kama. Isang tanawin na magiging bangungot niya habang siya ay nabubuhay. Nakahiga si Marco sa kama, ngunit ang kanyang katawan ay baluktot sa isang hindi natural na posisyon. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatiti sa kisame, na parabang nakakita ito ang pinakamatinding katatakutan bago ito malagutang ng hininga. Ang kanyang bibig ay nakabukas ng malaki. At mula sa kanyang bibig, umagos ang isang malapot at maitim na likido, katulad ng isinuka niya nun. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong magumagalaw na bagay. Magaitim at malilit na uot na nagsisiksikan, gumagapang palabas ng kanyang bibig at kumakalat sa puting unan. Ang amoy na nabubulo na laman at kamatayan ay tumagos sa ilong ni Isabel at halos mapasuka sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paa ay parang mahaliging ibinaon sa lupa. Ang sigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang kanyang isip ay tumangging iproseso ang kanyang nakikita. Ang mundo ay tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabok ng kanyang sariling dibdib. Doon, sa harap ng walang buhay at kalunos-lunos na bangkay ng lalaking kanyang minahal, naunawaan ni Isabel na huli na ang lahat at ang demonyo na kanyang nakita sa kubo ay pawi na.
Hindi malaman ni Isabel kung gaano siya katagalan nakatayo ron. Nakatiti sa bangkay ni Marco. Ang kanyang isip ay blanco at ang kanyang kaluluwa ay manhit. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-agos ng dugo sa kanyang matainga. Ang imahe sa kanyang harapan ay hindi kapanipaniwala. Isang eksena na kinuha mula sa pinakamalalim at pinakamadilim na bangungot. Nabalik lamang siya sa katinuan nang marinig niya ang marahang pakbukas at paksara ng pinto sa likod bahay. Manggayabag, papalapit. Alam niya kung kanino ang mag-aiyon. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakaharap sa kama, sa bangkay ni Marco. Pumasok si Luzia sa silid. Walang bakas ng pagod, gulat o kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa tabi ni Isabel. Tiningnan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Kawawa naman siya, sabi ni Luzia sa isang boses na kasing lami ng hangin sa loob ng silid. Hindi niya kinaya. Ang masalitang iyon, ang kawalan ng pakiramdam sa kanyang boses, ang siyang naksilbing mitsa sa galit na nakapoy sa dibdib ni Isabel. Ang pagdadalamhati ay biglang naging isang marahas na put. Humarap siya kay Luzia. Ang kanyang mga mata ay nanilisik. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hayop ka, angel niya. Hayop ka, ikaw ang may gawa nito. Pinatay mo siya, demonyo ka. Sumugot siya, handang sa bunutan kalmutin. Saktan ang babaeng nasa harap niya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang makamay, sinalubong siyang isang malakas na sampal mula kay Luzia. Isang sampal na halos ikabaksa niya. Huwag mo akong hahawakan, sabi ni Luzia. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Humihikbing sigaw ni Isabel. Minahal niya ako at pinatay mo siya dahil doon. Isa kang mamamatay tao. Isang malamig na tawa ang kumawala sa malabi ni Luzia. Minahal, Isabel, huwag kang maging katawa-tawa. Ang ginawa ninyo ay hindi pagmamahal. Iyon ay pagnanasa. Iyon ay pagtataksil. At sa bawat pagtataksil, mayroong kabayaran. Ano ang alam mo sa pagmamahal? 10 taon mo siyang kasama pero hindi mo siya kayang paligayahin. Hindi mo siya kayang bigyan ng anak. Ako kaya ko. Sa sandaling binitawan ni Isabel ang mga salitang iyon, nakita niya ang isang bagay na nabago sa mga mata ni Luzia. Ang lamig ay napalitan ng isang naalap na apoy mula sa impyerno. O nga, sabi ni Luzia, dahan-dahang tumatango. Hindi ko siya kayang bigyan ng anak. At alam mo ba kung bakit, Isabel? Dahil noon, ipinakyusap niya sa akin na alisin ko ang unang bunga ng aming pagmamahal dahil hindi pa siya handa. Isinakripisyo ko ang aking katawan, ang aking pangarap na maging ina para sa kanya. At ano ang ginawa niya? Ibinigay niya ang pangarap na iyon sa isang ahas na tulad mo. Hindi ko siya pinatay, Isabel, pagpapatuloy ni Luzia habang dandahang lumalapit sa kanya. Bawat hagbang nito ay nagdudulot ng panginginig sa buong katawan ni Isabel. Ang pumatay sa kanya ay ang magkasinungalingan ninyo. Ang pumatay sa kanya ay ang masirang pangako niya. Ako lang ang nagsilbing kamay ng hustisya. At ngayon, ikaw naman ang sisingilin. Sa puntong iyon, alam ni Isabel na wala siyang laban. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na si Luzia, ang asawa. Ito ay isang hukom, isang badugo, isang nilalang na mas malakas pa sa kamatayan. Ang tanging pag-asa niya ay ang tumakas. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya si Luzia at tumakbo. Hindi siya hinabol ni Luzia. Narinig na lamang niya ang malamig na boses nito na humahabol sa kanya. Tumakbo ka, Isabel. Tumakbo ka para sa buhay mo at para sa mali na sumpa sa loob ng tiyan mo. Pero tandaan mo, kahit sa ang sulok ng mundo ka magtago, hahanapin kang aking galit. Tumakbo si Isabel nang walang patutunguhan. Tumakbo siya palabas ng bahay, palayo sa gubat, palayo sa bangungot. Ang kanyang mapa ay may sariling isip. Dinadala siya palayo sa kamatayan. Umiyak siya. Ang hangin ay sumusuga sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan na narinig niya. Samga bulong-bulungan sa palengke. Si Mang Leo. Isang matandang albularyo na nakatira sa paanan ng bundok, kilala sa galing nitong labanan ang itim na mahika. Iyon na lang ang kanyang pag-asa. Nagtanong-tanong siya sa mga taong kanyang nasalubong at sa wakas, may nakturo sa kanya sa isang maliit na dampa sa dulong ng baryo. Kumatok siya ng malakas sa pinto. Ang kanyang kamao ay halos dumugo na. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila nakikita nito ang kaluluwa ni Isabel. Pumasok ka, iha, sabi nga matanda sa isang mahinahong boses, matagal na kitang hinihintay. Sa loob ng dampa, ang amoy ay kabaliktaran ng kubo ni Luzia. Mabango ito dahil sa mga pinatuyong halamang gamot at insenso.
Nakasabit sa mga dingding ang iba't ibang anting-anting at mga sagradong bagay. Naramdaman ni Isabel ang isang bahagyang kapayapaan sa unang pagkakataon mula nang maksimula ang kanyang paghihirap. Humagulhol siya habang isinasalayse ang lahat kay Mang Leo mula sa pagdating niya sa sakit ni Marco, sa kanyang nga bangungot hanggang sa kanyang nasaksiyan sa kubo at ang sinapit ni Marco. Nakinig ng mabuti ang matanda, hindi ito nagsasalita, paminsan-minsan lang itong tumatango. Nang matapos si Isabel, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Leo. Isang mabigat na sumpa ang ipinataw sa iyo, iha. Ang kapangyarihan ng pamilya ni Luzia ay hindi pangkaraniwan. Ito ay galing sa galit na naiponsalop ng maraming henerasyon. Ang kanyang ina at ang ina ng kanyang ina ay mga makapangyarihang mangkukulam. Kaya niyo po ba akong tulungan, Mang Leo? Pagmamakaawa ni Isabel. Kaya niyo po bang tanggalin ang sumpa? Umiling ang matanda. Hindi ko kayang tanggalin ang sumpa, iha. Masyado itong malakas at malalim na ang pagkakakapit sa iyo. Ngunit hindi ibig sabihin nun na wala ka ng pag-asa. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ko kayang labanan ang giyera para sa iyo. Ngunit mabibigyan kita nga sandata para ikaw mismo ang lumaban. Tumayo si Mang Leo at may kinuha mula sa isang maliit na baul. Inilapak niya sa mesa ang dalawang bagay. Isang maliit na botelya na naglalaman ng manilaw-nilaw na langis at isang luma at makalawang na punyal. Ang langis na ito ay binasbasan ng mabubuting espiritu. Ipahid mo ito sa iyong buong katawan. Ito ang iyong magiging kalasak laban sa kanyang itim na mahika. Poprotektahan ka nito, pati na rin ang batang nasa iyong sinapupunan. Pagkatapos ay kinuha niya ang punyal. Ito naman ay hindi ordinaryong patalim. Ito ay ginawa mula sa isang nahulog na bituin. Ito lang ang may kakayahang sumugat sa isang mangkukulam na nasa kanyang tunay na anyo. Ngunit mag-ingat ka. Kung sino ang humawak nito ay dapat may pusong matatak at layuning dalisay. Inabot niya ang maito kay Isabel. Paano ko po siya lalabanan? Tanong ni Isabel. Kailangan mong bumalik, iha. Kailangan mong harapin si Luzia sa pinamumulan ng kanyang kapangyarihan. Sa kubo sakit na nakubat, doon mo lang siya maring matalo. Ngunit ito ang aking babala. Ang masandatang ito ay walang silbi kung ang iyong puso ay puno ng takot. Kailangan mong maging matapang. Lumaban ka, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa inosenteng buhay na iyong dinadala. Lumabas si Isabel mula sa dampa ni Mang Leo. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing tindingang dati. Ang pagtakas at sindak ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang botelya ng langis at ang malamig na hawakan ng punyal. Mayroon na siyang laban. Hindi na siya isang biktimang naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Siya na ngayon ay isang mandirigma, handang harapin ang demonyo para sa kaligtasan ng kanyang anak. Hindi na naaksaya ng panahon si Isabel. Pagkatapos niyang umalis mula sa dampa ni Mang Leo, hindi na siya umuwi o napahinga. Habang ang determinasyon ay nakniningas sa kanyang puso, tinahak niya ang daan pabalik sa bahay ni Marco, ang bahay na naging saksi sa kanyang panandalyang ligaya at walang katapusang pagdurusa. Ngunit hindi siya pumasok sa loob. Dumiretso siya sa likod bahay, sa landas patungo sa gubat. Tanghali na at tiri ang araw, ngunit pagpasok niya sa lilim nga mapuno, ang liwanag ay tila nilamon ng kadiliman. Ang gubat ay nanatiling tahimik at malamig, na parang laging hating gabi sa loob nito. Huminto siya ilang metro mula sa kubo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang botelya ng langis. Binuksan niya ito at ang isang mabangong amoy, halo ng sampagwita at kamangyan ang humalimuyak sa hangin. Sinimulan niyang ipahit ang langis sa kanyang buong katawan, sa kanyang braso, lik, binti, at higit sa lahat, sa kanyang tiyan. Sa bawat haplos, naramdaman niya ang isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang balat, isang init na nagbibigay proteksyon at lakas. Ang walang tigil na pangangati na halos isang linggo na niyang tinitis ay biglang naglaho na parabang hinugasan ng isang banal na tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang ginhawa. Ito ang napatunay sa kanya na ang tulong ni Mang Leo ay totoo. Mahigpit niyang hinawakan ang punyal sa kanyang kabilang kamay. Ang bakal nito ay malamig, ngunit ang bigat nito ay nagbigay sa kanyang tapang. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumigaw. Luzia, lumabas ka riyan. Alam kong nandiyan ka. Harapin mo ako. Walang sumagot. Huwag kang magtago-duwag. Tapusin na natin ito. Walang pag-alinlangan, sinipa niya ng malakas ang pintong ng kubo. Bumagsak ito mula sa kanyang nga bisagra. Sa loop, tulad ng inaasahan niya, naroon si Luzia. Nakopo ito sa sahig sa gitna ng isang bilok na iginuhit gamit ang abo. Sa paligid niya ay
ang kanyang magamit pangkulam. Kalmado ang kanyang mukha, na parabang hinihintay na talaga niya ang pagdating ni Isabel. Balik ka, sabi ni Luzia. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Akala ko ay tumakbo ka na palayo. Hindi ako alis hanggat hindi mo pinababayaran ang ginawa mo kay Marco at sa akin. Matapang nasagot ni Isabel. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Luzia. Babayaran? Ako ba ang dapat maningil o ikaw? Na magnanakaw ng asawa, tumayo si Luzia. Tapang-tapangan ka ngayon. Ano iyang daladala mo? Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako nga laruan nga isang mata ng hukluban? Itinaas ni Luzia ang kanyang nga kamay at simulang bumikas nga isang orasyon. Naramdaman ni Isabel ang biglang paglamig ng hangin. Ang manino sa loob ng kubo ay tila gumalaw at humaba, gumagapang palapit sa kanya na parang mga ahas. Isang puwersa na hindi nakikitang tumulak sa kanya. Isang puwersa na punong galit at sakit na halos makpabuwal sa kanya. Ngunit ang langis sa kanyang katawan ay biglang uminit. Isang malamlam na gintong liwana ang bumalot sa kanya at ang madilim na puwersa ay tumalbo na parang isang bolang tinamaan sa isang pader. Nagulat si Luzia. Ang kanyang mamata ay nalaki. Anong klaseng proteksyon iyan? Hindi sumagot si Isabel. Nakita niya ang pagkakataon. Habang naguguluhan si Luzia, binuksan niya ang botliang langis at ibinuhos ang laman nito sa bilog. Naabo na nakapalibot kay Luzia. Sa sandaling dumampi ang langis sa abo, umusok ito ng maitim at nagliyap. Isang nakakapasong sigaw ang kumawala kay Luzia. Ang koneksyon niya sa kanyang altar ay naputol. Ang kapangyarihan na kanyang hinihiram mula sa kadiliman ay biglang nanghina. Hayop ka! Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Luzia. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay tila kumulubot. Ang kanyang mata ay naging ganap na itim. Ito na ang pagkakataon ni Isabel. Habang nanghihina si Luzia, sumugot siya. Itinaas ang punyal. Handa nang tapusin ang laban. Ngunit bago pa man niya maabot si Luzia, isang sakit na walang kapantay ang biglang sumabog mula sa kanyang sinapupunan. Isang sakit na parang libo-libong patalim ang sabay-sabay na tumutusok sa kanya mula sa loob. Napasigaw siya at nabitawan ang punyal. Bumaksak siya sa lupa, namimilipit habang mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Ang huling sumpa na ipinato sa kanya ni Luzia ay isinakatuparan na. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng kanyang binti. Nang tingnan niya ito, ang kanyang damit ay basa ng dugo. Ang kanyang anak ay nawawala sa kanya. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi may kukumpara sa sakit na kanyang naramdaman sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang determinasyon ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang matinding pagdadalamhati at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niyang dahan-dahang tumayo si Luzia. Ang epekto ng hangis ay nawawala na. May manggapaso sa kanyang balat, ngunit ang kanyang lakas ay bumabalik na. Isang malupit at matagumpay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi niya plinano ito, ngunit ang resulta ay mas maganda pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pinakamatinding parusa para sa isang babae ay ang makita ang pakawalang kanyang anak. Dahan-dahang lumakat si Luzia at pinulot ang punyal na nabitawan ni Isabel. Lumuhot siya sa harap naghihirap na si Isabel na ngayon ay humihigbi na lamang sa sahig. Masakit ba, Isabel? Bulong ni Luzia. Ang kanyang boses ay punong huwat nawa. Ganyan din ang sakit na naramdaman ko nung kinuha ninyo sa akin ang lahat. Ngayon patas na tayo. Tumingala si Isabel. Ang kanyang mamata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ngunit walang awa sa mamata ni Luzia. Ang nakita lang niya ay isang malamig at walang katapusang galit. Ito ang kabayaran, sabi ni Luzia habang itinaas niya ang punyal. Ang kabayaran sa lahat ng ninakaw mo. At walang pag-alinlangan, ibinaon niya ang sagradong punyal sa dibdib ni Isabel. Nanlaki ang mamata ni Isabel. Ang sakit mula sa kanyang sinapupunan ay nawala, napalitan ng isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang huling nakita niya ay ang natatagumpay na mukha ni Luzia bago tuluyang nilamon ng kadiliman ang lahat. Ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng kubo. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabigat na pahinga ni Luzia. Nakatayo siya sa ibabaw ng walang buhay na katawan ni Isabel na nakahandusay sa isang lawon ng sarili nitong dugo. Hawa niya ang punyal na punong dugo. Tapos na. Nanalo siya. Nawasa niya ang lahat ng sumira sa kanyang buhay. Ngunit habang nakatitig siya sa tiyan ni Isabel, sa lugar kung saan minsang may buhay na dinadala, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Isang damdamin na hindi niya inaasahan. Isang damdamin na magpapabago sa lahat. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay mas matindi pa kaysa sa kamatayan.
Nakatayo si Luzia sa ibabaw ng lawang bangkay, ang sa kanyang taksil na asawa at ang sakrida nito. Ang galit na nakalap sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging kawalan. Tapos na ang kanyang paghihiganti. Nanalo siya. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa, mapay at malamig. Ang kanyang mamata ay bumaksa sa tiyan ni Isabel sa lugar kung saan ang bungang kanilang pakakasala ay nananahimik na rin, ngunit hindi patapos si Luzia. Ang isang huling hiblangang kabaliwan ay gumapang sa kanyang isipan. Hindi sapat na patay na sila. Kailangan niyang wasakin ang lahat. Burahin ang bawat bakas ng kanilang pakmamahalan, lalo na ang kanilang legacy. Kinuha niya muli ang duguang punyal. Ang kanyang makilos ay mekanikal, walang emosyon, na parang isang siruhano sa isang operasyong walang buhay. Lumuhod siya at, gamit ang matalim na patalim, ginawa niya ang huling kalapastanganan. Walang pag-alinlangan niyang hiniwa ang sinapupunan na minsan niyang kinaiinggitan. Ang kanyang layunin ay isa lang, ang wasakin ang sanggol na naging dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahan, mula sa sinapupunang ang patay na si Isabel, inilabas niya ang isang maliit na nilalang. Isang sanggol na babae, kulang sa buwan, nababalot ng dugo at kadiliman. Napakalit nito tila isang manikang basahan na walang buhay. Itinaas niya ito, handa nang itapon sa isang sulok, handa nang tapusin ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Isang mahinang tunok ang kumawala mula sa bibig ng sanggol. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang daing na puno ng buhay. Isang mali na hikbi na tumagos sa padanggalit na itinayo ni Luzia sa paligid ng kanyang puso. Natigilan si Luzia. Nanigas ang kanyang makamay, tinitigan niya ang sanggol. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng kubo, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng dibdib nito, ang pakibot ng malilit nitong madaliri. Bigla, ang punyal ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang ingay nito sa sahig ay ang tanging gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Ang lahat ng galit, ang lahat ng kapangyarihan ng isang mangkukulam, ang lahat ng sakit na kanyang inipon sa loob ng maraming taon, ay biglang gumuho sa harap ng isang inosenteng buhay na humihingi ng tulong. Ang lahat ng iyon ay naging walang kwenta. Isang iyak ang kumawala mula sa kanyang sariling lalamunan. Ngunit hindi na ito iyak ng galit o paghihiganti. Ito ay iyak ng isang babaeng matagal ng uhaw sa isang bagay na ngayon lang niya muling naramdaman, pag-asa. Ang kanyang insting bilang isang ina, ang insting na matagal na niyang ibinaon at pinatay, ay biglang nabuhay. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa, mas makapangyarihan kaysa sa anumang ritual. Dahan-dahan, na parang isang napakahalagang bagay, idinikit niya ang sanggol sa kanyang dibdib. Kumuha siyang isang malinis na tela mula sa kanyang dala at maingat na pinunasan ang dugo sa katawan nito. Binalot niya ito ng mahigpit at kinumutan gamit ang sarili niyang damit para bigyan ito nga init. Patawat, bulong niya sa sanggol, habang ang kanyang nga luha ay walang tigil na dumadaloy. Patawarin mo ako. Hindi na ito ang anak ni Isabel, ang bunga ng pagtatasil. Sa mga mata ni Luzia, ito ang kanyang anak. Isang milagro na ipinadala sa kanya sa gitna ng kadiliman. Isang pangalawang pagkakataon. Ginugol niya ang buong magdamag sa pag-aasikaso sa sanggol. At nang magsimula ng sumikat ang araw, alam na niya ang kanyang gagawin. Gamit ang palangdala niya, nahukay siyang isang malalim na libingan sa likod ng kubo, sa ilalim ng isang malaking punong balete. Doon, isa-isa niyang inilibing ang bangkay ni Marco at Isabel. Walang dasal, walang seremonya. Habang tinatabunan niya sila ng lupa, hindi na galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang uring ng malamig na pamamaalam. Sila ay parte ng isang nakaraang kailangan niyang kalimutan. Kinuha niya ang lahat ng gamit sa pangunggulam, ang libro, ang mga manika, ang mga langis, at inihagis ang mga ito sa hukay bago niya ito tuluyang tabunan. Tinapos na niya ang kanyang pagiging mangkukulam. Isa na siyang ina. Kumuha siyang ilang damit, ang lahat ng perang kanyang naipon, at binitbit ang sanggol na mahimbing nang natutulok sa kanyang nga bisik. Lumabas siyang gubat at hindi na muling lumingon pa. Naglakad siya palayo sa bahay, palayo sa mga alaala, palayo sa mga kasalanang kanyang ginawa. Lumipas ang ilang taon. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa tabing ng dagat, kung saan walang sinumang nakakakilala sa kanya, namuhay si Luzia ng isang simple at payapang buhay. Ang sanggol ay lumaki at naiging isang maganda at masayahing bata na pinangalanan niyang Liwewe, simbolo ng isang bagong umaga. Isang hapon habang nakaupo si Luzia sa dalampasigan,
Pinakmamasdan niya si Liwewe na masayang naglalaro sa buhangin, humahabol sa maalon. Ang tawang ang bata ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Isang ngiti ang sumilay sa malabi ni Luzia. Isang ngiting toto at puno ang kapayapaan. Alam niya sa kanyang sarili na siya ay isang mamamatay tao. Alam niya ang kaligayahang kanyang tinatamasa ngayon ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasalanan. Alam niya ang kanyang mga ginawa ay walang kapatawaran. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak, sa tuwing yayakapin siya nito, nararamdaman niya na ang lahat ng iyon ay nakaroon ng katuturan. Hindi niya alam kung ito ay tunay na kapatawaran o ang pinakamatinding uri ng pagkamakasarili. Ngunit para sa kanya, hindi na iyon mahalaga. Natakpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang lugar kundi sa puso ang batang kanyang inagaw mula sa kamatayan. At sa mundong iyon silang dalawa lang, sapat na.